I-record na lang po namin para may copy sila. So, yun ako lang kay Sir Mark. Sir Mark, okay na sir, mag-start na tayo. Sige po. So, good afternoon. Ako po si Philip Absalon na ICM Medical, one of the service engineers. Today po, ang gagawin po natin is regarding po sa preventive maintenance inspection ng Plant 360 infusion pump. So, meron tayo dito na example ng infusion pump natin. So, ano lang naman, yung comprise lang naman po ito ng 3 parts. Yung preventive maintenance is cleaning and disinfection, visual inspection, and then yung performance verification test or yung PBT. So, itong PBT, performance verification, dito natin nalalaman kung pass po yung infusion pump natin. Okay. So, regarding sa cleaning and disinfection, usually naman, bago tayo mag-start ng PM sa lahat ng medical device, tinatanggal natin sa mga patient and then nililinis natin and sinasanitize. Depende sa hospital protocol o dito sa TMC. So, meron tayong mga approved cleaning solution. Pero, so much for that, hindi ko na po masyadong i-discussion kasi meron tayo kanya-kanya sariling cleaning and sanitizing protocol. So, proceed po tayo dito sa visual inspection. Ayan. So, una sa lakiran ko lang to. Yung visual inspection, comprise siya ng labels inspection, power cord, AC power cord, retainer, and velcro strap inspection, front enclosure, rear enclosure, cassette door, and door lever inspection and test, door roller inspection, fluid shield inspection, distal pressure pin inspection, proximal pressure pin inspection, rubber foot pad inspection, polyclamp inspection, and test, keypad inspection, battery inspection and replacement. So nakalagay ito, include lot number if battery, kung nagpalit tayo ng battery, and then display and indicators inspection. So yun po yung mga natin, visual inspection, comprise of 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So yun. So, doon tayo sa labels inspection. Yung nakamark ng yellow, yun po yung mga labels ng ating infusion pump. So, inspect lang natin kung meron dito, kung missing or damage yung mga inspection labels. Kung wala, kailangan niyo pong i-report sa amin. Importante kasi yung mga labels natin, lalo na yung serial number. Kasi pag na-damage yun o nawala yung serial number, mawawala ng identification yung pump, so mahirap natin matrack. So by serialize po kasi tayo, diba, pag halimbawa nag-down yung equipment, then na-record natin yung serial number. So yun. So yung serial number ng pump natin, dito nakalagay sa right side na to. So ito siya, serial number, yan, 2126, so on so forth. So ayan yung mga niya. Meron tayong dito, mga labels sa likod nandito. Ayan, sa gilid meron din. Pero pinaka-importante yung serial number sa gilid, dito sa baba.
Okay. Then, sunod yung power cord. So, inspect lang naman natin kung may damage yung power cord. Usually kasi pag, di ba, pag nagmamadali si end user or si patient, nabubunot, minsan sabi ito nagkakaroon ng dito sa magkabilang dulo. So, yun. Pag nakita kayo ng mga damage, so kailangan palitan yung power cord. And then, front enclosure, rear enclosure. So, inspect din kung may damage yung pump. Sa mga enclosures niya, front and rear. And then sa cassette door, ito. Ito yung cassette door natin. And then, door roller inspection. So, makikita nyo itong bilog dito. Kailangan lang pag siya, na hindi siya stack up, so naiikot niya lang po. Ayan. Usually kasi pag hindi siya umiikot, may friction, most likely baka mabali ito o yung dito sa part. Next is nabanggit ko na to. Yung distal pressure pin pala, and then proximal pressure pin. So napaka nito. So ito yung example ng natin. Distal pressure pin yung black sa baba, and then yung proximal pressure pin. Inspect lang natin kung present ito. Pag napansin natin wala tong mga to, so usually magkakaroon ng alarm yan. So mga related sa pressure na failure. So may malfunction alarm na kayo na audible alarm na lalabas dito sa pump. So once na nandyan naman po at hindi damage, pasado po yung inspection natin. Sunod, itong rubber foot pad inspection. So ito yung rubber foot pad natin, inspect lang natin kung kompleto. Kung kulang, kailangan palitan. So, 1, 2, 3, 4, 5. And then yung full clamp inspection. So, gaya nitong hawak ko, sa test natin is hindi po siya papasa dahil sira yung full clamp knob niya. So, ito. Dito pa lang is makikita natin na hindi pasado yung full clamp. So, isa pa sa way para matest din natin, dapat kasi, diba, sinahan natin to, kinaklamp natin sa ID stand para malaman kung secure siya. Kailangan yung higpitan para sa marinig nyo yung isang click. Ayan. Once na na-click na siya, secure na yung pump, so di na kayo mag-worry na mahuhulog yung pump ito sa ID stand. So yun. Next is itong keypad inspection. So dito naman sa keypad inspection, tignan lang natin kung yung mga labels nito is present, and then pag mag-try kayong pindutin yung mga keys niya, meron siyang tactile strength, hindi yung parang yung worn out na. So dapat meron siyang so may maririnig kayong beep bawat keys na pinipindot nyo, tumutunog. So pag hindi ayon doon sa test natin, walang tumutunog at napaka na siya, hindi napipindot, hindi nag-respond yung tone, so kailangan palitan yung keypad. Okay. Sunod natin ay battery inspection. So sa battery inspection naman, kailangan natin magtanggal ng so ilay lang natin itong pump ng pagganito, nakabag yung LCD part niya nasa table. So
i-unscrew lang natin yung dito sa battery door compartment. Usually, mag-i-slide lang yan pag tinayo yung pump. Pag tama yung pagkakalagay ng battery, ganun lang yung mangyayari siya. Mag-i-slide lang pababa. So, inspect nyo kung nakakabit ng maayos yung mga terminals. Minsan kasi, yung pump is nagkasabi ng battery not installed. Yun pala kasi naka-disconnect yung mga ano. So, check nyo rin kung yung nag-obstruct dito sa loob. Kasi minsan, pag nagpapalit tayo ng battery, is hindi ma-insert na maayos. So, yung pag-insert ng battery, ganito lang naman siya. Ganitong way. I-bevent lang natin ng konti itong mga wires. Saka itula. Yung ano pala, yung terminal natin dito. So, hindi naman nakakalito dahil meron siyang positive, negative, and then hindi siya parehong square yung bawat ano niya, end. Kasi mamaya ano, baka pwede humingi na lang ako ng name natin Yung English. para sa certificate. Sir, may nalaglabat. Hindi. Dito sa ano? Iba. So yun. Siyempre, lapit ka pa ano. Walang laptop. Okay na tayo sa Galing ba yan sa manual yan, sir? Yung Oo. mga ano, ito yung manual niya. yung sa manual. Actually, yun yung pinagkuhaan ko. Madaming nakalagay din, sir eh. Eh, Madaling. inaano ko lang siya, kumbaga crash course siya. Kaya ang dami. Oh, madami siya eh. Oo. Madami siyang. 266. Oh. So, nandito tayo ngayon. Maintenance service, yung cleaning, medyo yan na natin. Oh, compact na yun. Ano na natin yan eh. Usually pag dapat yung pag dumadating dito for service, dapat clean na actually siya, di ba? So, hindi na. Kumbaga, naglilinis tayo, pero dapat yung pagdating dito, dapat ano na. Yung checklist din galing din. Oo. Mamaya itatakal ko rin yung ano nila, basic na troubleshooting. So, sunod sa test ng visual inspection is yung display and indicators. So, ang past na visual display test, ano ganito. Pag on yun ng pump, dapat magla-light siya itong dalawa sabay. Tapos, lalabas yung mga ganito lang, 360, vibration, tapos nakalagay system self-test in progress hanggang sa mag-clear to. Ayan. Tapos dito naman nakalagay yung message region niya. Tapos battery indicator. Ayan. Tapos yung soft piece labels. Ito. And then yung AC means indicator. So pag walang ilaw tong indicator dito, defective yung power supply board.
or ito mismo keypad. Magalaw. Pero usually, karaniwang pag wala ito is power supply board. Ay, mismo talaga. Kasi- Board niya mismo. Oo. Pag may ano kasi siya eh, pag sinaksak mo yung pump, tutunog, tapos biglang magpa-flash. Tapos, pag may ilaw, okay. Minsan naman pag wala, malalaman mo pag nag-flash, okay siya. Ang sira yung keypad lock. Kasi nagre-react eh, once sinaksak mo yung power cord sa electrical outlet. Ayun nga. May ilaw siya, napansin niyo ba? Sabay yung ilaw. Bali, pag on nyo lang ng ganon, lalabas siyang saglit lang eh. Ang ano lang dito is meron siyang ano dito, yung line, dapat wala yan. So ba may ano, dead pixel. Hindi ko pala nabanggit yung ano kanina sa fluid shield inspection. So itong part example na to, damage yung fluid shield niya. Wala yung ano niya dito. So bagsak to. So example na. Nakita niyo to? Ito yung fluid shield niya. Dito wala eh. Ah, Diba? nga pala. Manipis lang po yun, sir. Oo. Pwede po. Nga pala sa quotation nyo, puro fluid shield. Paano kayo nasisira yun? Sa End user. usage siguro ng end user. Oh. Paano nila Paano nilalaman yun? Sa... Tanong na. Ay, hindi na magagawa. Ma'am, paano kaya yun? May incident report po ba kayo ng ganun? Kasi dati kanina meron to. Ganun. Basta pag may mga damage, di ba? Usually ganun naman nag-ano tayo ng incident report. Pero hindi sila, may cases na Pag-ilip sir, pag may incident. hindi gumagawa. Oo. Kasi nung ito, parang ganito, binigay namin yung pump is okay siya, meron siyang ganito. And then, punta tayo sa sunod ng part, yung PVT, Performance Verification Test. So, para pumunta sa ganito, meron tayong preparation na ginagawa. So, nag-ano tayo ng IV stand, IV bag, pati yung mga lines natin, primary and secondary lines. So, ito yung ano natin, basic test setup. So, meron tayong dalawang IV bag, primary and secondary lines. And then, yung magiging ano siguro natin, container, diretso na natin sa labo para. And then, ayun, so may mga ano siya, heights. Yung dito, yung haba niya dapat is 12 to 24 inches. Ayan, malagay naman dito. Yung sukat ng tubig sa IV bag, pati yung tawag ito, score mark dito sa ano, tawag ito, drip channel. Ayan. So, most likely pag marunong po ba tayo mag-prime ng cassette namin? Yes, sir. Usually kasi ang nakikita namin ano mga sa user error yung hindi na prime ng maayos yung cassette. Halimbawa si end user ay nagsasabi ng ano may cassette alarm test ano cassette test failure alarm. So most likely dahil hindi siya na prime ng maayos, may mga gaps. Tapos dito sa chamber natin is hindi siya fully filled ng ano, kung ano man solution yung nandoon sa ano natin mo, nung ID bag. Magawa ko na lang minsan sir, ano na lang, yung syringe na lang Oo. pinangtutok ko sa isa. So ganun yung minsan, di ba? Tapos minsan dahil bago yung cassette, ang original na position niya nakaklamp minsan. O kaya kinaklamp nila dahil sa pagmamadali, di ba? Pag
pagka-prime nila, nakakalimutan nilang i-disengage yung clamp. So mag-a-alarm. So sabi may problema. So yun. Gusto niyo po sir mag-try mag-prime? Sila sir. Yan. Okay. Sige po. Sige, sir. Ano ba Ang galing ko lang. I-invert niyo sir. Invert niyo muna. Ayan. And then, di ba nakaharap sa atin ito? Hilahin niyo ito sir. Ito yung Para siyang gripo. Ayan. Didrip. Ayan. Dito ko nilalagay. Tapos, press natin to para mabilis. Gitna lang ba yun? Ang ano natin dito goal is mapuno natin yung tubig dito. Saan? Yung ito. Eh, sorry. Meron na dito no. Pag napuno na yung dito sa part na to, pwede na natin i-invert. Ayan. Kung actually, lumipat na. Pag napuno dito, dito naman yan. Tapos ito naman susunod. Minsan sir, dinidiretso ko na yung nakasaksak na yung cassette doon. Ah. Pe-perch ko na lang. Ano lang naman to sir, for training purposes para makita nyo. Yan ba yung manual prime? Malalaman natin ang manual try. Ayun yung nalagay. So, pag okay na, wala nang makikita air bubbles. I-close na natin itong valve. Push lang? Push lang. Wala na ikotin. Yan. Hila ano lang naman. Yan, di ba? Wala na yung tubig. So, pag kinulos natin yung valve, titigil na yung pag-flow ng tubig sa ano siya. Ito yung, so ito pala yung ano niya, proximal line from the tawag ito, IB, and then distal line to the patient, itong part na to. Tapos ito naman line B, secondary line natin dito sa ano tawag dito, secondary line, accessory. So ito, pwede na natin insert. Automatic na siya. So ito yung ano, ang ginawa natin kanina, yung manual prime. Yung invert natin yung itong cassette, tapos binalik natin sa original position. Yun, manual prime yung tawag doon. At saka, ay pinipitig okay din naman. Hindi naman na kailangan para mapabilis na, ayun, di ba, katulad yan, para mapabilis lang na. Mga napanood ko yung ano eh. Yung video ng ICU. Okay, set natin. Usually, di ba, pag nakalimutan natin isara, pag i-insert natin dito, matutulak din naman yan. Pag nakalimutan nila ng isa. Ayun. Yun yung Tutulak safety naman yan. features niyan. Kasi pag insert Different mo na na. yan, close na kagad yung valve. So wala siyang free flowing na ano. Ito kasi importante, di ba? Para hindi mo overdose yung patient. Sir, kasi ko lang, kasama ba yung ano? Nabanggit niyo po kanina yung parang manual prime. May automatic prime ba, sir? Meron. Nandito sa bank. Kasi di ba, halimbawa nakikita kayo ng mga air dito ba? Kailangan matanggal yung air. So ang gagawin nyo is maglalagay ng secondary line para i-flush yung air, o kaya pwede naman yung syringe. Ngayon, pag nailagay natin dito, pipindutin lang natin yung back prime ito.
Kasi na maganda yung pagkakaprime natin, hindi natin na makita yung ano, wala kasi. So, ipindutin lang natin itong back prime. Lahat ng nakikita natin earn, pina-flash niya papalabas ito sa line B. Papakyat. So, yun yun. Lahat ng air. Kung may syringe kayo, sir, pwede natin ito. Diyan sir, meron dyan sir. Yan sir, yung yan mismo na yun. Lain nyo lang yan sir. Yung drawer. Ay. Sir, walang naman to. Ayan. Ipindutin lang natin itong back prime. Long press po sir. Long press. Ayan. Yung lahat ng air na nakikita niya dito, maaalis niya yan. Hihilahin niya. Yun, maangas na. Okay. Meron tayong 10 ml na flash. Ayan. So, di ba yung kanina sinabi ko, ang gagawin natin ay PVT, Performance Verification Test. So, ang unang test nito ay yung cassette test failure. So, dahil performance verification, so, ang ginagawa natin is yung ini-introduce natin alarm sa pump ay kailangan ma-detect niya kasi bine-verify nga natin. Halimbawa, kasi sa cassette test failure, test, maglalagay ako ng empty cassette. Dapat ang lalabas na alarm dito ay cassette test failure. Empty kasi. Ayan. So pag may si concern sa end user by cassette test failure, mas likely kasi baka yung cassette nyo is empty or hindi siya walang fluid yung ibang part ng cassette. Ganun po yun. And then sunod is distal occlusion test. So sa distal occlusion test, gagamit tayo ng pressure meter kasi susukatin na natin yung pressure na lumalabas sa distal end niya. Distal end. Hindi nyo ba tata? Pressure Wala meter. lang tayong probe para dito. Yung alin sa. Anong probe? Nung yan. Yung ito, yung kulay blue. Hindi rin pala rin hindi rin din pala natin Yan dyan lang, pang ano lang tayo. Infusion analyzer lang gamit natin. Isi-set ko sa sir, 13.5 to 15 PSI. So, ang natin dito, pressure settings. 6 PSI. So, meron tayong tolerance na plus minus 3. Nandito naman sa natin. limits. Ayan, PSI, ayan, plus minus 3. Or, pag mercury, millimeter mercury, ito naman. 310 millimeter na mercury. Pero ngayon, PSI yung ginagamit natin. Dapat nasa rin siya ng between 3 to 9. So, mag-set tayo ng
Piliin lang natin yung ano, no drug library. No drug selected. Ayan. Ayan. Yung rate natin 40 and then yung B2BI 50 ml. So pag mataas kasi yung pressure niya, meron na yung malfunction na lalabas, mga negative distal occlusion, distal pressure sensor failure. So dapat ano lang, nandito lang tayo sa range. I-verify natin pag ano, dumadaan yung fluid. Yung nabiblink yung ano dito, LED light sa line A. Dito naman yung line B. So ginagamit lang natin itong isang line na to. So close ko na yung Yung ba yun ano nyo, sir? So, titignan natin Karen. kung ano yung ano dito. Ito kasi yung ano natin. Instrument na pang measure. Distal occlusion. 5.75. Ang reading kasi nito, sir, pag na-range niya na yung peak, magbibilang ka pa ng 10 seconds bago siya mag-stabilize. Yun yung i-record natin. So, nasa ano naman, di ba? 5.75 yung result. So, ang hinahanap natin na is ano, sa under 6 PSI, dapat nasa range siya ng between 3 to 9. So, actually, most ano siya eh, precise siya dahil closer sa 6 PSI. Tayo naman, subukan naman natin yung ano, sa 10 PSI. Babaguhin lang natin ito. Ayan, kapamp siya. Nagpo-flow naman yung hindi disengage natin. Naka-close. Kinlose mo, sir. Kumbaga parang, Baka ano yun, kanina. kasi papunta doon yung pressure, di ba? Diretso Wala, siya. dapat dito lang. Makampi. Ano pala importance niyan pag-testing ng occlusion niyan, sir? Ano kasi ito, sir eh? This is pressure layer. Dito mo pa lang malalaman kung yung pressure niya accurate. Bawa, di ba sa ugat natin may mga ano siya, tolerance din. Oo. Kaya nung Kami kasi, sir, ano eh, ang tinetesting lang namin, flow rate at saka volume lang. Oh, dito kasi kompleto eh. Sa, distal kasi sa dulo, no? Sa dulo. so part po kasi ng test natin is yung kasama yung pressure. So meron din naman tayo yung sa delivery accuracy kung ano yung lumabas na fluid. Kung ano, mas na fluid. Wala lang kasi kaming ganito, sir. Ano po ba tawag dito, sir? Ito, ang Sorry. three-way stop cock ang tawag dito sa ano na to. Part na to. Ito yung pressure meter, ito yung three-way stop. Three-way stop. No? May spare ba kayong ganyan, sir? Ayun lang. Actually wala eh. Na-order ba yan, sir? Sa Yung inyo? ganito na-order naman yun. Sa inyo, sir? Wala. Wala. Ano lang din kami. Sunod. Distal occlusion test. Sunod natin yung ano,
unrestricted flow test. So, actually parang natakil ka to kanina ng bahagya, ay unrestricted flow. So, tignan lang natin kung may droplets na tumutulo habang ano. Naka-open yung pump, naka-open. tuloy-tuloy ba siya? Pag pinulos ka ba, mayroon ba tumutulo? Siguro, meron kayo mapapansin minsan siguro mga konti lang. Pero, kung wala naman, ayun o. Kung may isa, ayan. Okay lang yon. Ang pasado naman siya. Babagsak lang once na yung fluid is tuloy-tuloy. Fail siya kapag Fail, oo. tuloy-tuloy. Pero usually, wala, Pag nakabukas. common nun, wala namang problema sa pump. Ang nangyayari, baka sira lang itong cassette. Ayun kasi Kasi di ba tinitignan. naalala niyo kanina pag nakaangat tong valve, tuloy-tuloy yung fluid nung nag-manual ano tayo. So part na din ng troubleshooting yun. Yung cassette yung tinitignan. Oo, baka nandito yung problema. Wala Baka nandito naka... sa- Hindi sa pump. Oo. Okay. Sa cassette. So yun, once na ano, wala naman tumutulo, di ba? Walang free flow. Ay, nalaglag sir. Tapos, display test. Sa display test, kailangan lang natin ikabit itong cassette and then no patient. Dito sa settings niya dito, punta tayo sa lighting and contrast. Meron ano dito drop down arrow. Punta lang tayo dito sa lighting contrast and then choose. Ayan. Check lang natin kung nagbabago itong screen natin habang ina-adjust natin. Increase. Meron naman slightly nagbabago. And then down. Display contrast. Ayan. Diba? Nag-a-adjust naman siya. Okay, done. So, depende sa kung ano yung malinaw sa mata natin. Okay naman yung display ano natin. Display test, okay. Then, keypad verification test. So, yung keypad verification test natin, parang napaghalo-halo ko kasi kanina ano lang keypad inspection, ngayon verification naman. Yung nabanggit ko kanina, 'di ba, sabi ko pipindutin natin. Nagbe-verify na tayo. Wala pala siyang parang... Kasi keypad inspection na naman kung meron siyang damage. Ngayon, verify natin, so pipindutin natin. May tone. Tapos meron din palang lock feature ito. Ay. Ano pa? Ilang ako. Para may record ka. Sige sir. So, halimbawa may yung pinipili kong test para yung no drug selected para ano lang basic lang yung nakikita natin yung mga selections, options. Sa keypad pa rin po ba tayo sir or? Keypad tayo. I-ano na testing na natin yung keypad lockout. Long press lang to. Keypad lockout. Yung linya ng passcode. 0.963 enter. Ayan. Universal pala yung password niya na yun. Alam niyo rin ba yun? Pag ano sir, di ba? Pag service mode. Yun din. So di na mahirap tandaan. Kala ko iba pa yung... Ayan. 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 So, yung pump na ng tawag ito, yung infusion na nangyayari, hindi pwedeng kalikutin na kasi
bilang ano, kung sino yung nag-program. Para mawala yon, ganun din. 0.96. Okay na. Stop. And then, suro tayo sa proximal occlusion and alarm loudness test. So proximal occlusion, halimbawa mag-set tayo ng 400 ml. Ayan. Itong part na to, i-engage lang natin para maklamp natin. Verify lang natin kung lalabas dito yung proximal occlusion. Kasi nag-ano tayo, nag-run tayo ng rate na 400. 400. Tapos ayun, nag-alarm siya. Tapos pinipit natin yung proximal end ng tubing. Naka-block. Nakasara. Iniipit yung clip. Kaya So nag-error. yun, dapat lalabas tong alarm na to kasi nga nakaipit itong proximal line niya. Inipit mo ata. Oo. Okay, so para mawala ito, ma-clear itong alarm, disengage lang natin. Tapos start ulit. Run natin ulit. Start lang. So mawawala na yung, makiklear na yung alarm. So okay na siya. Then proceed tayo sa distal air. Distal ulit dun sa ano. So may ginawa, parang sa cassette test failure, di ba? Yung empty cassette ang ginamit natin. So sa distal air naman, itong Empty cassette. Kasi ito naman natin ang gagawin. Dapat mag-alarm siya ng distal air. May tubig yan, sir. Meron. So kinat ko yung ano niya dito. Meron siyang dome dito. So hinati ko lang sa bandang baba para makadetect siya ng distal air. So pareho lang ng ano, 400 yung rate. Tapos yung BTDI, Volume to be building to be April. 50. Ayan. Distal air ang lalabas. Kasi yun yung in-introduce kong alarm. Kasi, nangyari tinat siya natin yun because dito eh. Tinat natin yung sa sensor niya dito. Okay? So, ito naman ng ano nun. Ito kasi yung distal air sensor natin. sensor. Kung ba may nag-alarm na distal air, Hmm. most likely naman sir is madumi. Pwede sa cassette or yung isa, madumi yung sensor natin dito. Hindi nare-read yung ditong part. Sensor madumi. So, yung cotton buds is dump lang natin ng isopropyl alcohol. Saka natin linisin tong sensor dito sa distal part, distal air. Ito, sa baba. Parang bira lang namin may encounter ng ganung error kasi. Puro battery yung ano. Ano na sir, parang Mga engine nilalagay ko na kayo ng ano para just in Para case na just in may case. encounter nyo is lesser na rin yung ano natin. So additional ano natin yan ulit regarding sa troubleshooting. So sunod yung pero yung common talaga isa yung battery. Sir. So, Pero yung ano sir, alcohol tapos ay ano? 99 ba? Ano? 99% sir. Yung isopropyl, Pwede na usually sir, ano lang yun sir, 75 lang yun. Pwede na yun. So, Yung ginagamit yun yung ginagamit. Sa ano lang yun, nasa sensor lang yun sir. Sa nga, puro dugo yan eh. Yan. Yung next natin is proximal air. Ganon din naman, pareho lang ng rate. So start ko lang. So dapat proximal air din yung lalabas. So same explanation. Proximal air. So itong part ko yung sensor ng may ano naman dito. May kinalaman. Yung kinat natin dito. So ganun din. Baka ito, linisin lang natin dito yung ano, sensor.
with isopropyl alcohol damp. Ang isopropyl alcohol yung cotton buds. Tapos, ano na lang natin. Madumi na rin yung ibang ano. Anong dalawa yung, ano pong dalawa yun, sir? Yung air, distilled air at saka Distilled. proximal air. Ito kasing upper part na to, proximal air sensor. Ito yung sa baba, distal air sensor. So naalala nyo kanina yung dito sa pressure pin. Ito naman sa baba, sa regard sensor to ng pressure. Yung sa taas air. So ito ang part na to, distal sensors, and dito naman proximal sensors. Basta yung nasa taas na part, proximal, sa baba distal. And then yung delivery accuracy naman tayo. So mini-measure natin dito yung accuracy. So maglalagay tayo ng 200 ml. Sorry. Magsiset tayo ng 200 ml per hour and then 10 ml. So dito sa line A and then sa line B 10 ml din. So dapat 20 ml. Since may tolerance tayo, dapat siya is 19 to 21. So 20 ang ano natin, may tolerance na 1 ml. 19 to 21. So nandito naman sa ano natin yung delivery accuracy fluid. Enter volume fluid delivered 20 ml tapos plus minus 1 ml yung tolerance. Okay. Okay. Start ko na sa line A. Dito sa line B naman, no drug library sila. 200 ang rate, 10 ml. Yung VTBI. So nakikita niyo, katulad yung nabanggit ko kanina, kung ano yung nagbi-blink na LED, yun yung nagpapump. Okay. Nagbiblink. So nakaset siya ng piggyback, mauuna yung line B bago niya matapos. Pagkatapos niya itong line B, isusunod niya na kagad itong Piggyback. line A. Ito sa inyo, sir. No? Sa inyo to, sir. Oo. Hindi niyo ba tayo, sir? Wala tayong Wala rin din. Wala rin din tayo na may ano. ano, yun lang talaga. Pero dito, sir, matetest. Test naman. Sir, Sa- kaya sinasabi ko, sir, yung sinusukat nitong mini-measure natin kung ano yung lumabas na fluid. Although, kasi flow rate, di ba? Kung ano yung dumaloy. Oo, sir. Yung ano namin, sir, patayan namin sa mga infusion pump pag ina-analyze namin doon, 10%. Okay lang ba yun? Sa flow rate ba yan? Oo, pag natapos. Ano ba yung sa manual? Kasi sa kanila kasi, plus minus 1 ml lang. Yun ang Ilang minuto yun, sir? bali, Depende sa sinet mo. Sinet ni sir. Yung mismong rate na inan. Kasi kunwari, nag-set ka ng volume mo, 10. Tapos ang flow rate mo, 5 ml per hour. Hindi ibig sabihin, 2 oras yung Dalawang oras, sir. Oo. Kasi kinalahati mo yung 10 ml eh. 5 ml lang yung flow rate mo. Pero kapag parehas yun, 10 ng volume mo, tapos 10 din ang mo, 1 oras yung matatapos.
ka, sir. Ang laki. Ang laki nun sa 10%. Oo nga sir eh. Yung kasi naturo sa amin sir eh. Kumbaga sa amin pala is Ano yung nasa, sir? Manual. 5% sa amin. Yung sa JMS yun sir, na infusion pump. Sa amin man, 5% lang. 5% sir. Oo, sa amin dito. Mas accurate to 5%. Malaki na yun, yung 120. Siya pumapangit ng accuracy sir pag ano eh. Pangit na yung ID set eh. Oo, ganun din. Kasi, siyempre, dahil may build up na ng ano, di ba? May lamat. May molds na, kumbaga may RJ. Oo sir. Kailangan ba puno to, sir? Kapag binahala. O kalahati lang. Kasi sa akin, kung ano lang kailangan. Actually ako, hindi ko naman pinupuno siya eh. Sobra-sobra nga ito. Hindi, I mean, itong sa, Ito? Ay, tawag dyan, sorry. drip. Di ba? Pupuno talaga siya eh. Pero kapag ikaw mag-ano, di ba, kalahati lang, di ba? Yun yung napanood ko eh. Panibagong test na, sir. Di ba tapos? Tapos ito, kapag tinanggal mo to, sir. Nabutan mo ba yung JMS natin ng infusion pump? Hindi na, sir. Ay, hindi na. Yun kasi masyadong sensitive yun. Saan? May sensor kasi siya na kiniklip dito. Hindi pwedeng puno. Kasi hindi nga masusukat yung bagsak ng fluid. Kaya iba-iba din sa mga infusion pump. Ay, ma'am. BL ka ba? Yes. Yun, long vacation ah. Ask ko lang, sir, pwede maglagay dun sa may sineset, mas mababa kumpara dun sa flow rate. Kunyari, sir, isiset nyo, sir, 10, tapos yung flow rate ko, 20. Para mapabilis po. Ah, okay. Kasi po pag 10 tapos 20, isang oras po hindi po. Kaya po, Depende naman sa ano yun. Kung ano yung acceptable sa inyo. Pero kasi yung ginagawa ko nga is base talaga sa standard po yun, sir. standard sa PSM. Ano pre? Ano pre sa pool mo, pre? Ha? Hinahanap ba ako sa pool mo, pre? Ano yun? Nag-send ako report. Oo. Bakit? Ano ba? Concern? 220. DT by completed. Pag ganyan, successful na yun. Tingnan natin dito. lang bang gagawin mo? Ha? Puti. Ano ta? Sa baba nung line na yun, yun yung 20 natin. Eh. So yung bawat graduation niya, yung line, 0.2. So ilang line yung kinas niya? Tatlo? Tatlo ba? Or dalawa lang? Saan ba yung 20 dyan na eksakto, sir? 20. Yung mahaba. Yung mahaba. Malapit na. Tatlo na. Tatlo. So 20.6 kasi bawat graduation 0.2. So nasa rinse pa rin naman tayo. So pasado yung result. Ano ba ang ulit niya? Hanggang 21 Delivery. kasi siya. So hanggang 21. Enter the ball if you 19 to 21. Fix talaga, sir, hindi percentage. Na 1 na value, hindi po percentage. So kumbaga kung percentage nga natin, 5% lang yun. Enter ba? 20 ml. Positive, negative. So yung connectivity test, merciful test, not applicable naman dito sa PMC. So pag meron kayong connectivity test dito, nagkakandak din naman kami ng test. Katulad sa St. Luke, meron kasi silang ano dun eh, yung NetNet. Yun sir, para naka-centralize. Oo.
NA na. Then, Efficiency. small test. So, Wala naman. Hindi naman nagagamit sa ano to eh, no? ito yung ano niya, Salpak lang. icon ng connectivity test. May parang mayroon siyang wifi signal sa mednet. Mm. ICU medical mednet. Mabuti na wala, dadagdag pa yung mga trouble. Pag may connection pa sana, no? Kasama sa ano yun eh, network yung Pero wala naman sa TMC. wala. Diretsong ano lang. Salpak lang. Dati may ano, may mga BBD. Iba't ibang mga infusion pump. Eh, para may lumabas ah. So yung sunod na test na gagawin natin ngayon, pinakahuli, electrical safety. ESA. So, ang ESA na ginagamit ko sa Rica, look, 6, ESA 609. Parang ako makakawin ng ESA sa 620. Hindi ko Hindi ko maano yung manual, hindi ko maano eh. Kasi parang may kulang pa ata dun eh. Yung ground. Tapos iba pa yung saksaan. Hindi tulad ng ano. Hindi rin natin mga ano to eh. Kay sir to eh. 620 kasi sa amin. So ano lang naman, Ay, ba't ang ano? yung standard na ginamit ko yung ano, 6061-1 IEC. 6061. Kaya na, subukan sa ground. Iba yung mga ESA na 6 ano? 10. Hindi ko lang kung Devin ba yan? Hindi ko din alam. Hindi siya kung 3 prong. Kaya hindi na yung nagamit gamit. Hindi tayo nag-ESA sa ano sa Diesel. May mabibili bang ganda sir na pang 3 prong? meron naman. Talagang meron. Kaya kasi built-in na yan sir no? Kasi pinapabili na eh. Actually mataas eh. Ano ba nakalagay sa? Dapat ano, 0.2 Tina- ohms. Hindi, dapat hindi mag-exceed ng 0.2 ohms. Nasaan na tayo sa? Chassis. Inuna ko lang dito sa ground. Ah, okay. Nga ano? Para kanina, nasa ano ba yun? Bali, ano sir, kung nire-reconnect mo? 0.2. Takas na. Kailangan ba sinisiro yun? Pwede naman isi- Para parang nire-reset niya yung ano. Zero. Yung isa kasi, merong ano dito eh. Yung isa naming ESA. Ayan. Yan sir, pagka pindot mo ng 0, Ayan, yan, labas. di pa naman siya umabot ng ano, 0.2. Okay naman. 0.09. Giniro mo sir eh. Kasi inano na natin, reset natin yung... Oo, parang So, punta tayo sa... maliit to sir. Naka, Yung tawag ito, yung ground. yung ground niya. Post sa gilid. Oo. Okay. Ayun. Kailangan i-connect muna. Ground to ground. So, yung itong test na to, since ginawa ko itong grounding sa baba, Pasado. tatalo naman ako sa taas. Itong electrical enclosure leakage current from ground post, normal, not exceeds 100 microamps. So, yun na yun. Tapos, mas clear dito sa PS.
Yung kanina 0.2 ohms, di ba? Tapos, yung sumunod na test yung sa taas, not exceeding 100 microohms, naka-close. Naka-close. Ngayon, okay naman yung ano na neutral position. So, 1. So, sobrang ano nito, sobrang laki ng ano. Naka-open. 500. Oo, yung naka-open,